Hello, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Yan, so good morning and good evening, good afternoon kung anong oras mo napanood 'tong vlog na 'to. So magandang araw po sa'yo. So for today's lesson po, gusto ko po kayong encourage na patuloy tayong magkaroon po ng reason bakit tayo narito sa mundong 'to. So for today's lesson po, gusto ko pong malaman ano ba yung nagda-drive sa'yo para magkaroon ka ng buhay, magkaroon ka ng paggising sa umaga. Ano yung nagbibigay sa'yo ng lakas para lumaban tayo sa panibagong araw. So yan, naisip mo ba ano yung reason mo? Yung meron akong napanood na, advertisement na, ano yung reason mo bakit ka gumigising, 'di ba? So iba dahil nga sa mga morning breakfast na yon. So pero alam niyo po ba merong mga tao po, bakit sila nabubuhay o gumigising because about family, about our career, about our life. So pag-aralan po natin itong ating pong topic for today. So sabi dito, everyone's life is driven by something. Lahat po tayo ay gumagalaw dahil meron tayong gusto. Pero meron po mga tao ang kanilang life ay nade-drive o driven by something guilt, negative po, resentment, anger, fear, materialism, and other need for approval. May mga negative thing na yung iba bakit sila nabubuhay. Pero sabi nga po, hindi tayo dapat gano'n. Dapat po maganda yung positive. Maganda po yung meron kang joy 'pag ikaw ay gumigising, 'di ba, sa araw-araw. In Ecclesiastes 4 verse 4 po, gusto ko pong basahin sa inyo. Ang sabi dito, "I observe that the basic motive for success is the driving force of envy and jealousy." So, ang ating pong mga madalas na gustong-gusto natin mangyari na magkaroon ng success in life, 'di ba, hindi tayo magkaroon ng contentment because nagkakaroon tayo ng inggit sa kapwa natin. So in Tagalog po, nakita ko rin ang tao ay nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Nakakalungkot po 'no, pero nangyayari po talaga 'yan. Nangyayari 'yan sa bawat isa sa atin na para tayo nagpapagod kasi nga naiinggit tayo sa kapwa natin. Ba nagkaroon sila ng malaking TV, gusto natin mas malaking TV pa compare sa kanila. Nagkaroon sila ng kotse, gano'n din tayo, gusto natin magkaroon ng kotse. So, nagpapakapagod tayo hanggang sa magkaroon ka ng depression, kaya nagkakaroon ka ng problema sa sarili. So, gusto ng Panginoon lumaya ka sa ganyan. Sabi dito, "Ngunit ito man ay mga walang kabuluhan," yung pagpapagod na 'yan, dahil para lang tayong nakikipaghabulan sa hangin. So, nakakalungkot po 'no? So, sabi po sa Isaiah 49 verse 4, "I have labored to no purpose. I have spent my strength in vain and for nothing." Kaya nga po nung last time na pag-aralan po natin na kung saan tayo tumatanda pero nauubos yung lakas natin ng walang katuturan. Napapagod lang tayo at sa pagkapagod na yan, imagine niyo for your whole life magtatrabaho ka tapos pagdating ng pagtanda mo, kulang pa pala yung pinagpaguran mo ng the whole life mo, 'di ba? Parang yung savings mo kulang pa, 'di ba, nakakalungkot. Pero alam niyo po ba, nakita po 'yan din ng mga tao nung araw kaya po naisulat 'yan, "I have labored for no purpose." Kasi nga po hindi aligned doon sa plano ng Panginoon kung bakit kanya nilikha dito sa lupang ito. Kaya tayo napapagod, kaya nai-stress. Alam niyo po ba based on science, ang stress po ang nagdudulot ng maraming sakit sa mundong ito. Yung stress ng pag-iisip, stress ng pagod, 'di ba? Stress ng sobra-sobrang pagtatrabaho. Hindi nais ng Panginoon hindi tayo magtrabaho, pero ayaw niya mai-stress ka. Gusto ka niya magkaroon ng saya habang ikaw ay nagtatrabaho. So makikita niyo lamang 'yan sa Diyos. Yes po, sa Diyos lamang, hindi po sa kung saan-saan. Sabi pa dito sa Job 7 verse 16, sabi dito, "I give up. I am tired of living. Leave me alone. My life makes no sense." Pagod na si Job. Suko na siya. Pagod na siya sa buhay. Naranasan niyo ba yung parang ayoko na magtrabaho, parang 'di ba Friday papasok ka na naman ng Lunes, parang sabi mo, Lunes siguro magkakasakit ako hindi mo na ako papasok, 'di ba? So, parang pinagplanuhan mo na yung sick leave mo, yung vacation leave mo dahil pagod ka na. Normal po nakakaramdam po tayo ng pagod, ano man ang edad natin. Kasi nga po ang ating katawan ay dinisign ng Panginoon na 6 na araw tayo magtatrabaho, pero sa ikapitong araw tayo po'y magpapahinga.
At yung pong kapahingang hindi yung tulog lamang kung hindi sa presensya ng Diyos. Kaya po maraming tao talaga napapagod at nawawalan ng pag-asa sa buhay. So, ito pong ating Bible study ito, itong may short Bible study ito. Gusto po ng Panginoon na encourage ka na nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng panghihina sa ministry mo, sa iyong pagtatrabaho, sa pag-aaral. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka pa tapos, hindi pa siya tapos sa'yo. Ang kailangan mo lang makita yung purpose mo. Ay merong remedy po ang salita ng Panginoon. Dito po sa Ephesians 5:17 po. Sabi dito, don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the masters want. So yan ang remedy na binigay din sa atin ng Panginoon na kung kailangan natin malaman yung ano yung plano ng Panginoon. Balik po ako sa previous lesson po natin, meron pong plano o meron pong manual ang Diyos. At ang salita po ng Panginoon yung manual na yan, which is the Bible. But unfortunately, a lot of people, a lot of Christians, hindi po sila nagbabasa ng Bible. Hindi na nga sila nagbubuklat kasi nga po sa panahon ngayon, hindi na po uso ang mga librong Bible. Nasa cellphone na lahat. Everything is on the phone. Di ba po? Even yung mga apps na yan, nandiyan na po mga Bible, iba-iba ang version. Pero ang nakakalungkot hindi nila binabasa, 'di ba? Kagaya po nung balik tayo nung panahon ng mayroong mga libro pa. Hindi man lang nalukot, hindi man lang nakita niyo nag-iba ang kulay ng Bible dahil, um, binubuksan. Malinis pa rin, maayos pa rin, 'di ba? So, mga kasama, mga kapatid, kailangan nating unawain ang manual ng Panginoon. Sapagkat 'pag hindi natin naunawaan 'to, puro kapaguran lamang ang ating aabutin sa buhay po natin. Walang saysay, 'di ba po? So kung napapagod ka na, kung ikaw man ay nanonood sa akin ngayon, papagod ka na, kailangan mong bumalik. Kaya nga po in-encourage po namin na ang sino man po ang lumapit sa Panginoon, tayo po ay mag-aral ng salita niya. Kagaya po nitong ginagawa ko po, mag-aral po tayo ng salita niya, magbukas ka ng Biblia mo. At, magbasa ka, mag-meditate ka, yun ang sinabi ng Panginoon, 'di ba? So, sabi pa dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, 2 Timothy chapter 2 verse 7, "Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this." So, reflection, ano ba yung paano mo ba inuunawa ang salita ng Panginoon o binasa mo lang na parang wala kang naintindihan? Maraming mga ganyang tao na binabasa lang ang Bible pero hindi talaga nila naunawaan. Bakit po? Kasi they don't spend time, nagmamadali. Pero 'pag nanood ka ng mga teleserye, ng mga pelikula, 'di ba, binibigyan natin ng oras. Nanonood ka ng mga sa cellphone mo ng mga vlog, nanonood ka ng mga, kung ano-ano mga short movies diyan o mga reels, 'di ba? So, binibigyan natin sila ng panahon, pero 'pag sa salita ng Diyos, hindi tayo nagbibigay ng panahon. So, ang mangyayari sa atin 'yan, mapapagod po tayo, mawawalan tayo ng lakas sapagkat ang ating buhay ay nanggaling sa Diyos. So, ang challenge ko sa iyo kapatid na nanonood sa akin, reflect, magbasa ka, mag-aral ka. Bigyan mo ng time at sabi nga diyan, "The Lord will give you insight." Tutulungan ka ng Panginoon sapagkat pangako niya 'yan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So, bago ka manalangin, bago ka magbasa pala, manalangin ka muna sa Diyos, hingin mo yung guidance ng Holy Spirit. Tingin mo na matututunan, maintindihan mo ang kanyang salita. Sapagkat kung babasahin mo lang ito na parang, nagbasa ka ng kuwento, ay hindi pa talaga maiintindihan. So, kailangan mo po ninyo ay mag-rhema ang salita ng Diyos. So, sabi ng Panginoon dito sa John 14:6, sabi dito ng Panginoong Hesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, except through me," sabi ng Lord. So, si Jesus po ang daan para magkaroon tayo ng bagong buhay. Si Jesus po ang daan para magkaroon tayo ng magandang buhay. Isang buhay na merong katwiran, buhay na nandun tayo sa katotohanan, hindi yung parang balewala lang ang buhay. Kapatid, lapit ka kay Jesus. Ang kailangan mo ay dumulog. Kilalanin mo yung kahinaan mo. Hangga't hindi mo kinikilala yung kahinaan mo, hindi makakagalaw ang ating Diyos. So, ang challenge ko sa iyo kapatid, kung ikaw'y pagod na, lumapit ka sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon mo makikita ang kalakasan mo. Yun yung buhay na kung saan ikaw ay, magda-drive ng ganado ka sa buhay mo.
Kahit na ano man ang pagsubok na pinagdadaanan mo sa araw-araw, gaganahan ka pa rin sapagkat ang salita niya magbibigay sa'yo ng lakas. So tayo araw na ito, gusto kitang ipag-pray kung ano man ang iyong nararanasan sa araw-araw, sa oras na ito, tutulungan ka ng Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, aming Amang nasa langit, pinapag-pray ko po ang nanonood sa akin ngayon and I pray na ito pong taong ito, ano man ang pinagdadaanan niya, tulungan niyo po siya. At yung pong kanyang araw-araw, Panginoon, ng nagda-drive sa kanya, hindi po dahil kailangan niyang gawin ito. Lord, I pray na yung driving force niya ay manggaling sa iyo. Yung driving force niya, Panginoon, gusto ko niyang makilala pa. Yung driving force niya, masunod niya o magampanan niya yung plano mo sa buhay niya. Kaya po Lord, salamat dahil bibigyan mo siya ng joy, bibigyan mo siya ng lakas, Panginoon, a new mindset, a new thinking, Lord God, sa buhay na ito. Kaya po sinasamba ka namin, pinupuri ka namin ng Panginoon sa pangalan ng Diyos. Amen. So maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa vlog pong ito. Nais ko pong i-share niyo po and i-like niyo po ito. At ganyan din sa mga kaibigan po ninyo, ibahagi niyo po ito para sila rin po ay makapakinig ng mabuting balita ng Panginoon. So maraming salamat po and have a good day po. God bless you.